Magandang araw po ulit sa lahat. Ako po si Kuya Bob ng Kwentong Dax Diaries. Salamat po sa nakinig at nag-subscribe sa ating bagong YouTube channel. At inform ko lang din po kayo na meron na rin po tayong bagong TikTok account para sa mas magandang narration experience. At ngayong araw ay may inanarrate po ulit ako na isang confession na pinadala sa ating Facebook page. Di ko na po kayo bibitinin at sisimulan ko na po ang kanyang confession. Hello Kuya Bob at sa Kwentong Dax Diaries. Just call me Kyle, taga Laguna at nasa hustong gulang. Matagal ko na itong gustong i-share yung story ko. Isa nga pala akong teacher sa senior high dito sa pinapasukan ko na eskwelahan sa Parañaque City. Class advisor po ako ng isang strand dito sa school na aking pinapasukan na naging maganda ang connection ko sa mga estudyante ko to the point na ginawa na nila akong human diary. Siguro sa pagiging friendly ko at medyo bata pa. May isa akong student na super close sa akin kasi nga advisor niya ako. Tawagin natin siya sa pangalang Joshua. Sa lahat ng estudyante ko, siya lang ang may alam kung ano yung gender identity ko kasi nga discreet ako at ayaw kong pumatol ng estudyante. Bukod sa pinagbabawal ay nakakababa pa ng moralidad. May mga instances na nagbibiro siya sa klase tulad ng, "Sir, ang sarap mo today. Anong ulam mo?" At first, hindi ko lang pinansin kasi nga bata ko mag-isip. Pabiro naman akong sumagot na, "Salamat naman at napansin niyo. Nag-ayos ako today para maging mukhang tao." Nagsitawanan ng mga bata pero siya, ang lagkit ng tingin niya sa akin. Aminado ako Kuya Bob na cute si Joshua. Sa katunayan ay class escort siya ng aming klase. Maganda ang height at active din sa sports kaya di nakakapagtaka na maganda ang hubog ng katawan lalo pa pag naka-PE uniform or nakasuot siya ng basketball jersey. Isang araw, kinuha niya ang aking number kasi gusto akong kausapin ng mama niya tungkol sa grades. Binigay ko naman ang aking number at nag-usap kami ng mama niya. Niyaya ako ng mama niya na pumunta sa kanilang bahay para mag-celebrate ng kanyang 18th birthday. Hindi ko naman tinanggihan at pumunta ako. Day before ng kanyang birthday ay may natanggap akong text. Akala ko kung sino. Yun pala si Joshua. Kahit saan na umabot ang pinag-uusapan hanggang sa, "Sir, mag-shave ka ha bago ka pumunta sa bahay." Nawindang ako sa text niya at nag-reply naman ako na, "Mag-shave talaga ako ng bigote para mukha akong tao sa birthday mo." Fast forward. Bumiyaya ko from Manila to Ilocos para sa kanyang birthday. Akala ko sa bahay ang ganap pero beach party pala. Sagot naman ng family ang aking transportation kaya hindi na rin ako nagdalawang isip na umattend sa kanyang birthday kahit pa napakalayo ng kanyang location. Medyo off pa nga ang aking outfit kasi sobrang formal ng aura ko kaya pinahiram niya ako ng shorts at sando para naman maging akmal ang looks ko sa party. Since beach party yon, so lahat kami ay naka pang beach outfit. Nung nagsimula na ang inuman ng mga estudyante at relatives niya, todo tanggi ako sa mga offer ng inumin. Kasi nga, hindi ko naman lugar yon at baka hindi ko madala ang sarili ko. Baka mapaya pa ako sa kanyang pamilya. Kalaunan, tinanggap ko na rin ang mga tagay para hindi ako maging mukhang KJ.
Nung lahat ay sobrang tipsy na, biglang natahimik ang area at tulog na ang lahat. Itong si Joshua, biglang pumunta sa liblib na area ng resort. Sinundan ko siya baka pumunta sa dagat at kung mapaano pa siya. Nung nakita ko siya, bigla ko siyang tinawag at tuminto sa paglalakad. Lumapit siya sa akin at biglang sabi, "Putang ina! Ang sarap mo ngayon, sir." Natawa ko kasi alam ko nagbibiro lang. Sinabihan ko siya na bumalik na sa room at magpahinga. Pumayag naman, kalagitnaan ng aming paglalakad, bigla na lang niyang dinakma ang aking alaga. Naramdaman ko agad ang libog nun at biglang sabi sa akin na, "Sir, paisa naman oh. Birthday gift mo na sa akin." Sabi niya. Magkasing tangkad lang kami ni Joshua. Kaya hinila ko siya at bigla ko siyang hinalikan. Sobrang init ng katawan niya at ang higpit ng kapit niya kaya pinagbigyan ko siya. Naglaplapan kami ng matindi, Kuya Bob. Lahat ng naipon kong pagnanasa sa estudyanteng na ito ay aking nilabas. Nung time na yon ay walang katao-tao sa area namin kasi medyo napalayo yun sa resort namin. Kaya walang makakapansin sa ginagawa namin. Bukod sa malayo medyo madilim pa. Nasa tabi kami ng bangka na nakadaong sa baybayin. Hanggang siya, hinubaran na niya ako. Medyo nanginginig ako sa takot baka kasi may lumabas at maging issue ito. Pero sabi niya, sa aming dala lang daw ang ganap na yun. Ang sarap niyang humalik, Kuya Bob. Hawak-hawak niya ang burat ko hanggang sa mawalan ako ng kontrol at nagpaubaya. Sinupahan niya ako hanggang sa, "Hawakan mo ang burat ko, sir." Hinawakan ko naman at pinagbagyan ko siya ng tsupa. May pagmamalaki siya, Kuya Bob. Dark siya at ang bango ng burat niya. Trim ang buhok at mabilog pa ang bayag na parang punong-puno ng katas. Nag-69 kami, Kuya Bob. Pinasok ko ang daliri ko sa kanyang puwet at napaungol siya. Alam kong virgin pa siya kasi masikip ang butas niya. Kaya umabot na ako sa punto na titirahin ko siya. Humingi muna ako ng consent sa kanya bago ko gawin yun. Pero oo lang ang sagot niya. Nirim ko muna siya hanggang sa tumaas ang libog ko. Pinahiga ko siya ng maayos at tinaas ang kanyang mga paa. Dahan-dahan kong pinasok ang burat sa butas niya. Hindi sa pagmamayabang, Kuya Bob, may kalakihan din naman ang burat ko. At ilang bakla at bisexual na naka-experience ng aking burat. Tapak ko at madalas sa grinder ako nakakahanap ng hookup o ng mga ka-fun. Bigla niya ako hinawakan at sabay sabi sa akin na, "Ako naman sa taas, sir, para mas relax ka." Nabaliw ako sa sarap nung siya na ang pumatong. Nung malapit na akong labasan, gusto ko sanang hugutin pero gusto niyang buntisin ko siya hanggang sa nilabasan na ako. Libog na libog ako, Kuya Bob, kaya pinagpatuloy ko lang ang pagbayo sa kanya. Ilang minuto lang ay nilabasan na rin ako. Ramdam na ramdam ko ang muscle control ng kanyang butas kaya ang sarap sa burat pag nagtataas baba siya sa akin. Alam mo yung feeling na masikip, na mainit. Kakaiba talaga ang sensasyon nun, lalo pag virgin ang tinira mo. Kaya sinundan ko naman ulit yun ng matinding bayo hanggang sa nanginig yung pa ako sa sarap nung nilabasan na ako sa pangatlong beses. Akala ko doon na magtatapos ang aming pagninig. Pero hanggang sa minoutfuck niya ako, Kuya Bob. Hindi pa rin bumababa ang libog ko kaya pinagbigyan ko siya. Sobrang laki din naman ng burat niya kaya nag-enjoy din naman ako. Talagang umaabot sa lalamunan ko ang haba ng kanyang burat.
Pinutok niya sa bunganga ko ang tamod at napakadami ng Kuya Bob. At nailunok ko lang lahat-lahat. Bigla siyang nagsabi na, "Isa pa, gusto ko pa." Minoutfuck niya ulit ako hanggang sa pumutok na naman at naglaplapan kami. To be honest, Kuya Bob, first time kong pumatol sa estudyante at first time ko ding lumunok ng tamod. Sobrang tamis ng kanyang tamod kahit 2 beses na siyang nilabasan sa aking bibig. Dali-dali kami nagbihis at bumalik sa kwarto namin. Buti na lang, lahat ay tulog at safe kami sa issue. Pinuntahan ko siya sa CR at napansin kong may dugo kaya tinulungan ko siya maglinis ng kanyang puwet at nagbihis ng pantulog. Sabi niya, ako daw ang nakakuha ng virginity niya. At inamin din naman niya sa akin na isa daw siyang bisexual. At yun daw ang pinakatatago niyang sekreto sa kanyang pamilya. At nagkaroon na rin daw siya ng first boyfriend nung nasa junior high siya na isang na varsity player din. Nakangako naman ako, Kuya Bob, na magiging lihim ang kanyang identity at ako lang din naman makakaalam nun. At nangako din naman siya na walang makakalam sa naganap sa aming dalawa. Kuya Bob, nasundan pa nga ang maraming ganap sa amin hanggang sa nakapagtapos siya ng senior high at naging fucking buddies kami ni Joshua. Alam ko, Kuya Bob, sa mga puntong ito ay sari-saring reaksyon ng story ang matatanggap ko. Pero malugod ko naman tatanggapin yun at habang wala akong naagrabyado na tao, wala akong dapat katakutan. Hanggang dito na lang ang aking storya, Kuya Bob, at maraming salamat sa pagbabasa ng aking confession. Kyle ng Laguna. Alright, Kyle, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong confession. Ako ang natatakot sa nangyari sa ginawa mo sa inyong dalawa ni Joshua. Sa akin lang naman bukod na since isa kang educator at dapat moralidad ang una mong bigyan ng priority. Pero alam naman natin na hindi sa lahat ng pagkakataon ito ang nagiging nangyayari. Lalo na pag sa usapang sexual. Pero mabuti na lang din at bago nangyari ito nasa tamang gulang na si Joshua. Kaya masasabi na rin naman natin na may consent ang nangyari sa inyong dalawa. Pero sa akin lang, sa mga susunod na pagkakataon, kung may makaka-encounter ka ulit na estudyante, pag-isipan mo muna ang iyong gagawin. Lalo na ang iyong karangalan bilang guro ang nakasalalay. Alright? So, sa lahat po ng gusto mag-share ng kanilang story, mga confession at mga kwentong buhay pag-ibig, pwede nyo pong isend sa email yung inyong storya sa kwentongmentomen2024@gmail.com or magpadala ng mensahe sa aking page na Kwentong Dax Diaries. At yun din po pala, mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel at sa TikTok para sa mga upload stories natin. Maraming salamat po sa pakikinig at more stories to narrate soon. Till next story, Kuya Bob.